Good morning sa inyo mga kalapatids. Welcome back dito sa ating munting tambayan, Chocoball of TV. Tara sa episode na ito, samahan niyo ako sapagat gaya nga ng ating binanggit nung nakaraan, magpupurga tayo. Yung breeders natin na ito na hindi natin napurga nung nakaraan dahil nga nagsusubo pa siya. At etong tatlo na bagong dating dito sa ating breeders area. At gagamit pa rin tayo ng ginamit natin nung nakaraan, not sponsored mga kalapatids. Ito lang yung ating gagamitin para sa mga kanubi natin dyan na nanonood. Dapat naka-fasting yung inyong mga alagang ibon, kalapate kapag kapupurgahin nyo. Meaning, walang laman yung butchi nila kapag kasusubuan nyo ng mga pampurgang gamot. So kahapon, pinakain natin to nung umaga. And then sa tanghali, sa hapon, wala na tayong binigay sa kanila. Expected na ngayong araw, ngayong umaga, walang laman yung kanilang mga butchi. Kaya magandang pagkakataon para subuan sila nito. Then after 2 hours, pwede nyo nang painumin ng tubig, gumamit kayo ng mga electrolytes para mabawasan yung stress nila. Nakaka-stress kasi yung epekto, side effect ng pampurga. Then pwede nyo nang pakainin ng kaunti. Okay? Huwag na nating sayangin ang pagkakataon dahil may lakad pa tayo. Araw ng Biyernes ngayon, December 27. Bukas, Sabado na. So, kailangan ngayong araw na to ay makapagparehistro ako sa LTO. Bago ako lumakad, eto, magsusubo na tayo. So samahan nyo ako mga kalapatid. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, hit nyo notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan. 4 na piraso lang to dahil 4 lang yung pupurgahin natin. Tapos eto na yung ating breeder, yung nanay ni Angel na ating 6 overall champion. Ayan o, walang laman yung butchi. Subuan na natin to mga kalapatids ng isang capsule. Alright. So no animals were harmed during the filming of this video. Yan. Siguraduhin nyo lang na pumasok yung sinusubo nyo para hindi nila mailuwa. Pwede nyo sausaw dun sa tubig para dumulas. Sa akin hindi ko na sinasawsaw kasi dumidikit sa kamay ko. Ewan ko ba, masyado madikit yung kamay natin. Pagka hindi nyo hinagod pababa, minsan nandun lang sa throat nila. Naku, nabubulol pa. Tapos pagka winasiwas nila yung kanilang leeg, yung kanilang bibig, tumatalsik. So, sayang naman. O, diba? Ito yung pangalawa, mga kalapatid. Maliit na ibon. Stick-shell bout. Sa mga nag-comment nung nakaraan, tinatanong natin yung kulay nito. Yung mga active. Ayun, nagising natin sila sa comment. Tama kayo, mga kalapatids. Black velvet ang tawag sa ganitong kulay. Naku. Yun yung sinasabi natin. Pumalsik, diba? Kailangan maayos yung pagsubo. Tapos hahagudin natin. Mahal din kasi yan, isang tableta na yan. Kung hindi ako nagkakamali, 8 pesos din yan pagka bumili kayo ng tingi. O diba? Pero sulit naman sa epekto yan mga kalapatids. Baka naman in and out. Ano bang manufacturer nito? Alright, so kuha pa tayo isang ibon. Ito yung mapiglas na isang ibon mga kalapatids. Kak Bande Merwe. Ayan o. Masyado mapiglas na ibon to. Ayan o. Naka white light siya. Tapos meron siyang puti sa ulo. Walang laman. So, subukan na natin 'yan. Ganoon pa rin, no? Animals were harmed during the filming of this video. Mamaya magsusuka yung mga 'yan. Huwag kayong kakabahan, mga kalapatids, kanubi. Ito yung huli nating ibon, yung Alcantara. Gandang ibon 'to. Kaya lang, di pa natin alam kung anong mga history nila. Ibon ito. Yun. Pasok sa banga. Glutin, masahihin, hagurin, pababa. Yan. Okay na. Okay na ha. Dami nilang kuto mga kalapatids. May gumagapang sa dito ko. Hindi ko pa napapaliguan itong mga to. Mamaya pag uwi natin, magdadala na rin tayo ng shampoo para paliguan natin sila. Pagkatapos na lang siguro nila kumain kasi manghihina tong mga to pagka umepekto yung purga. May mga parasite. May mga parasite. Alam mo naman tayo hindi natin hinahayaan yung mga alaga natin may mga hanip. Okay, so balik na natin to. Maghihintay tayo ng at least 2 oras minimum na ma-absorb ng katawan nila, umepekto yung gamot. Nararamdaman nila yung epekto, yung hilab dun sa kanilang sikmura dahil sa gamot. Pwede lang idumi, isuka yung kanilang mga parasite kung meron. So sana pala nilinis natin to, no? So sige, lilinisin ko muna to para mamaya may papakita ako sa inyo kung may lalabas silang
mga bulate. Okay? Saglit lang, lilinisin ko lang. A few moments later. Reasonably clean lang yung aking ginawa. Tinanggal ko lang yung mga lumang dumi nila. Alright, para pagka dumumi sila ng bago, matapos natin subuan, mabilis natin makikita. Yung mga dumi-dumi na yan yung mga mancha dun sa tray. Pero wala na yung mga buo-buong dumi. Pupunta muna ako, sasaglitin ko muna yung obligasyon natin sa LTO. Paparehistro tayo. Then, babalik tayo dito sa ating munting tambayan. At bago tayo umalis, ito, pakainin ko muna yung ating mga alagang ibon. Alright. Kasi may nagsusubo dito. Samantala, ito yung ating training box. Sa loob nito ay merong laman. Ayan, yung gristle natin. Ito yung tatay ni Angel. At meron tayong kalapatids na nag-request, magpapasingsing siya. Magpapasalang siya sa atin. Ang pinili niya, ito, yung mismong tatay at nanay ni Angel na ating 6 overall champion. So ipapares natin siya uli dyan. Sasalang uli natin yan pagkatapos natin i-cleansing itong nanay. Itong tatay na to, okay na to eh. Lang na muna natin lagay para masabik sila sa isa't isa. Itong breeders natin na narito ay pinatuka ko na dahil di na natin mapapatuka yan mamaya. Masyadong late na at nagsusubuyan dun sa isang inakay nila. Dito, papatuka na tayo. Kinakalabit na tayo nito. Yung anak ni Angel. Tignan nyo yung tsura mga kalapatids. Kainin na natin itong mga to. Siyempre sisipol tayo para consistent yung ating ginagawa. Lalo na dun sa ating pang summer. Alright. Alerto na yung mga yan. Yung ating patuka. Uy! Nukay ba naman? Ilan sila? 6? Sige. Yan yung mga kalapatids. So, malaki na yung isa. So, kunin natin to. Hindi na ito matipipisa. Samantalang ito, peke na yan. Alright. So, ayan natin sila dyan magpakabusog. Titignan tayo ng ano. Hindi na kayo. Pagkatapos nila dyan, pakakawalan natin yung ating mga alaga. Hindi na natin nga to. Wala na naman na to eh. Para tumigil na yung ating mga ibon sa paglilimlim at ma-focus na sila sa paglilipad. Teka, anong petsa na ba ngayon? 27. So, napisa tong mga to, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. So, 6 na araw na pwede na natin singsingan to. Siguro mamaya pagbalik, sisingsingan na natin yan. Pati yung inakay na naririto sa kabila. 6 days na rin yan, sabay na pisa. Okay? So, mamaya, sisingsingan natin yan. All set na dito mga kalapatids. Umiinom na yung ating mga breeders dyan. Samantala dito rin, nakatuka na rin yung ating mga inakay na naka-viewing dito. Tingnan nyo yung ginawa ko mga kalapatids. So, alternative lang. Tingnan nyo, tanggalin muna natin to. Ayan. So, nilagay ko lang sila dyan muna. Makapag-viewing sila. And then sa susunod, tatanggalin na lang natin tong harang na to, yung kahoy sa likod, para diretso trapdoor. Tapos pagka kaya na nilang pumitik, pababa doon, every time na magpapakain tayo, pipito tayo para bababa na sila. So yun ang ating gagawin na lang muna pansamantala. At sa ngayon, ito, dyan, lagay natin yan dyan para makatuka sila. Okay, so dito sa ating flyer slope, ayan, ubos na. Kunin na natin to. Tabi na dyan. Ayan. Tapos palalabasin natin sila. Away-away sila. Nagagalit yung dalawang ibon natin kasi nga hinahanap nila yung pugad nila. So pakawalan natin itong mga to. Sana wag lumabas yung Andre Latir. Ilabas. Yun, rumonda na yung ating mga ibon. Yan sila mga kalapatids. 5 yung ating ibon na rumoronda. So hayaan na muna natin sila dyan. Pagka napagod naman yan, bababa naman yan. Tapos hayaan natin sila kung papasok sila. Okay. So training na tayo ngayon mga kalapatids. More on training na yung gagawin natin bilang paghahanda dun sa SDR and then dun sa summer. Yan, sige, lipad. Tapos bigyan lang natin ng daan yung request ng ating isang tropa kalapatids na
nagpapasingsing. And then pahinga muna yan. So siguro ito, pag-iisipan pa muna natin to, mga to. Balikan ko kayo mamaya kapag nakabalik na tayo. Punta lang tayo dun sa LTO. Yun. Sige.